Nagkilos protesta ang ilang grupo bilang pagtutol sa nilagdaang 2025 national budget ni Pangulong Bongbong Marcos. Pakitang tao lang daw ang pagveto ng Pangulo sa ilang probisyon ng budget. Naritong report ni Marian Enriquez. Kasabay ng paglagda ni Pangulong Bongbong Marcos sa higit 6 na trilyong pisong General Appropriations Act para sa taong 2025, nagprotesta naman ang Makabayan Bloc sa Menjola. Ito ay para kondenahin ang pinasang budget ng Pangulo. Sa halip na palakihin or lakihan ang budget para sa mga social services, kagaya ng edukasyon, ng kalusugan, sa pabahay, etc., ay minabuti ng budget na ito ng Marcos administrasyon na palakihin ang budget nila para sa mga pork, no? Para sa mga patronage politics. 10 araw binusisi ng palasyo ang BICAM version ng budget. Nasa 194 billion pesos na halaga ng budget allocation ang vinito ng Pangulo. Pero gaya ng inaasahan, hindi na naibalik ang tinapyas na budget sa DepEd at zero subsidy sa PhilHealth. Naniniwala tuloy ang mga progresibong grupo na pakitang tao lang daw ang pagvito ng Pangulo sa ilang probisyon ng budget. Yung 194, barya lang yan. Dapat na ginawa, ibinalik ito sa Kongreso para madagdagan ang mga pondo para sa serbisyong pampubliko. Dagdag pa ng Makabayan Bloc, aumento sa sahod ang isa sa pangunahing pangangailangan ng mga tao. Katunayan, 2 taon na raw nakabinbin ang panukalang wage hike. Pero kung may mga hindi natuwa, meron din namang approve sa pagbabawas ng Pangulo sa budget, gaya ni Senate Minority Leader Coco Pimentel. Pero kung siya raw ang tatanungin, mas mainam daw sana kung mas malaki pa ang ibinawas sa programmed at unprogrammed appropriations at inilipat ito sa sektor ng edukasyon. Binigyang diin naman ni Senator Grace Poe ang conditional implementation ng ayuda para sa Kapos ang Kita program o AKAP na pagpapakita raw ng kanilang responsibilidad na tiyaking hindi maaabuso o nadodoble ang pamimigay ng ayuda. Tiwala rin ng senadora na hindi kakapusin sa pondo ang PhilHealth kahit walang makukuhang subsidy dahil tiniyak naman daw ng economic team at mismong board ng PhilHealth na sapat ang surplus at reserve funds nila para i-cover ang indirect contributions ng may hirap na miyembro at pagpapalawig ng benefit packages. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5.